Di ba alam na pinagpala ka ng Panginoon? I need to claim that. Sabi nga, the start of success start in declaration. Ano ba yung-declare mo sa buhay mo? What you're declaring? I-declare mo talaga na pagpapalain ng Panginoon? Then hold it. Kasi si Lord lang naman talaga ang totoong nangako na gagawin ang kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya nga, we need to hold firmly kung ano yung blessing na yung sinasabi na sa akin. Because at the end of the day, si Lord pa rin naman ang magbibigay ng pahintulot kung mangyayari o hindi. Diba? Sabi nga, many are plans in the hearts of men, but the Lord, sabi doon, diba? The Lord, na detect His steps. Ibig sabihin, kung hindi pinahintulot ng Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya nga, pag tayo po nakakabasa ng salita ng Panginoon, nakabasa po ng kanyang mga pangako, pagkawakan po na. Yes, sa ating panahunan, sa ating iniisip, maybe hindi pa nangyayari. Tanda natin, sa panahon na nais ng Diyos mangyayari. Kaya minsan sa ating paglabi sa Panginoon, dapat talaga hindi natin ini-schedule si Lord. No? Tayo dapat ang umayon sa schedule ni Lord. Lord, wala ba nag-pray ko? Just wait. Hintayin natin. Lord, 10 taon na, kung gusto ni Lord 15 years bago niya answer yung prayer mo, just wait. Diba sabi ng Bible, just wait upon the Lord and she shall renew His strength. So sige po, ating pong buksan ang ating Bible sa isang verse lang po ito. Ito ay madalas na tinutot ng ating mga kapatid, but bigyan po natin ng pag-aaral. Kung ano ba itong verse ito, maybe na-post sa FB ito. Diba siguro may memorize nyo na, pero ano ba talaga ang sinasabi ng versikulo ito? So bago tayo basahin, tayo po ngayon yumuko. Kung isa po lumapit sa Panginoon at panalangin, humingi po tayo ng gabay. Panginoon, maraming salamat sa mga oras po ito. Tunay, Lord, na Ikaw ang nagpapala sa landas ng mga sa aming paglapit, sa aming pagsuko ng buhay namin sa iyo. Patuloy po namin makamtan ang bawat pagpapala na binigay niyo po sa amin. Tunay, Lord God, na Ikaw ang Diyos din, Lord God, at bibigyan, Lord God, ng karunungan sa silapit po sa inyo. Sa inyo po ang aming kaisipan, ang aming puso, na makita ang iyong mensahe sa mga oras po. Maraming salamat po sa iyong banal na salita na mabasahin, maging kalakasan po ng aming espiritu, maging kalakasan ng aming buhay, ang mga pangako sinasabi po ng iyong salita. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Sige po, ating buksan na ating Bible sa Zechariah chapter 4, verse 6. Zechariah, the Old Testament po, no? Atras lang kayo sa kay Matthew. Pagkatapos mo kay Matthew, Malakay po yan. Then after ni Malakay, yan na po sa Zechariah. Yan. Ang pinaka-category ni Zechariah is the minor prophet. Part po siya ng minor prophet sa Bible. Alam ba ang mga minor prophet natin? Medyo marami-rami, no? Si Micah, si Nahum, si Obadiah, si Zechariah, si Haggai. Yan po yung mga minor prophet. At itong mga propetong ito, meron silang panawagan sa bansang Israel. Because prophet in the Old Testament is literally, ina-accept nila that they are the mouthpiece of God. Kaya nga, pag nagsalita sila, talagang literally, ang mga Hudyo, tinitake nila yon bilang isang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga yung mga sinasabi ng mga propeta noong panahon na yun. Especially if they are in the midst of trouble, in the midst of situation na talagang feeling nila they've lost everything. Napakahalaga po ng isang propeta ng panahon na yun. Diba, minsan sa ating buhay, tayo naman natin tayo nalagay sa isang matinding sitwasyon, problema. Sino naka-experience ng matinding problema? Na feeling mo, mamatay ka na, feeling mo wala ka na magagawa, but someone tells something to you at nagkaroon ka ng kalakasan espiritual. So, ganun din po yung mga propeta during that time. And ito po
sinabi sa Zechariah chapter 4, verse 6, sabi doon, so he said to me, sabi niya ganyan, this is the word of the Lord, O Zerubbabel. Ito ang salita ng Diyos kay Zerubbabel. Anong sabi niya? Not by might, sabi niya ganyan, nor by power, but my spirit, says the Lord. Not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord. So, naranasan mo na bang humarap sa isang sitwasyon na kung saan hindi sapat ang iyong lakas, talino, o mga pagkukunan? Have you ever experienced that? Na wala ka na talagang pupuntahan, kumbaga, everything is fall short. Para isang problema, na lahat ng bagay, wala kang gagawin. So, sa mundong pinapahalagaan ang tinatawag na self-reliance, pinapaalala sa atin ng Diyos na ang tunay tagumpay ay hindi nagmumula sa ating kakayanan, kundi sa Kanyang kapangyarihan. People of today are very self-reliant. Tingin nila, kaya nilang patakbuhin ang kanilang mga buhay. Kaya nilang yumaman, kaya nilang mag-acquire ng anumang material things dito sa mundong ito. But, pinapaalala natin ng Panginoon ngayon na minsan ang self-reliance ay hindi yan ang totoong katagumpayan. We need to be confident in ourselves. But too much to rely on your own self ay hindi po yan mag-lead sa isang totoong katagumpayan. Just like what happened now sa mundong ito. Nasunog ngayon ang, di ba, last month ago, a couple months ago, may balita na karoon ng matinding sunog sa bandang California. At hindi nila kayang apulahin yung apoy. Diba? There is no human effort or mechanism na pwede nilang harangan yung apoy. Wala talaga. Lahat na lang. Nagtipon-tipon na yung mga ibang bansa para tulungan sila, pero patuloy pa rin yung paglaganan ng apoy. So doon mo makita talaga na yung kasaganaan ng tao, yung self-reliance nila for that situation, which is really naman nangyayari. Pero on that moment, pinatunayan na wala pong napuntahan. At yung mga nipundar po ng mga, sabi natin, mga Hollywood stars, some of the Hollywood stars, di ba? In just an hour lang. Mga gandang mga kotse, mga gandang mga bahay, grabe. Kaya tamang sinabi ng Bible sa Proverbs, na ang kayamanan ay walang walang kasiguraduhan sa panahon ng trahedya. Kaya if you are so much self-reliant at dumating itong mga bagay na hindi mo kontrolado, the chances are mawawalan po tayo ng pag-asa. Pero the good news is, pinapaalahan ng Panginoon na dapat tayo ay magdepende sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Because sabi ng Bible, di ba? In man, it is impossible. But to God, everything is impossible. So sa mundo, pinapahalaga ng self-reliance, pinapahalaga ng Diyos na ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa ating kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. So ito po yung gusto ko pag-usapan natin ngayon. Winning the right way. Life is full of battle. Ano ba? Relasyon, sa ekonomiya, sa trabaho. Life is full of battle. Pagpapalaki ng mga anak. Ayan, yung anak ko, wala na isa kasi meron siya. Hindi makapunta, hindi makabangon. Yung mga parenting, sabi nga, there's no school of parenting. Diba? Maraming nag-doktor, maraming nag-engineer, pero yung walang school of parenting Tama ba? Kaya maraming mga magulang minsan na kung ano na lang yung nakita pagpalagi sa kanila, ipinapasa na lang. You know the story of sausage? Alam niyo ba yan? Kwento ng sausage? Na bakit daw yung babae pag nagluto ng sausage, sinahati yung dulo.
Sabi ng lalaki, di ko ba alam, honey, yan ang pinakasusod, yung pinakadulo, bakit mo tinatapon? Eh sabi niya, ewan ko, nakita ko lang sa nanay ko eh. Eh sakto dumating yung nanay, tinanong. Ewan ko, sabi, yung ginagawa ng lola mo eh. Eh dumating yung lola, tinanong, bakit po ba niluluto ng sosis? Hinahati niyo po yung dulo, pinuputol. Yung baika. Eh kasi nung panahon na maliit yung aming palayo. Hindi ba kasya? Kaya pinuputol yung dulo. So minsan na yung gaya-gaya na gano'n, no? Ipapasa natin. No? Minsan yung pangarap ng tatay na, doktor, sinasabi na, mag-doktor ka. Eh gusto ng anak niya, beautician. Di ba? Pili-pilit ko lang yun. Di ba? Kaya sometimes, we need to win in the right way. Kung tagumpay man tayo sa buhay, dapat alam natin, tama yung tagumpay na ginawa natin. Oo nga, ang laki nga ng dahil mo pera. Pero karami naman ng pera doon ay hindi nanggaling sa magandang pamamaraan. Pronto tayo? That's the right way to win? I think, no. Maybe in the eyes of people, kasi marami kang pera. But in the eyes of God, mananagot ka sa Diyos. Amen po ba? Kasi walang natago. Sa Panginoon, gusto kong pag-usapan natin, paghahanap ng kalakasan sa Espiritu ng Diyos para magtagumpay. You know, Manny Pacquiao is, yung kanyang success sa buhay talaga is sa sarili niyang kalon. Marami sa Pilipinas, especially sa ating sa mga politiko, no? Hindi naman sulat ng politiko, yumaman talaga sa, walang naging politiko sa Pilipinas na naghirap. Tama? Ngayon, yung controversial naman, yung tulad sa Santa Maria. Ang dami naman mga analyst doon na actually dapat hindi yung design ng bridge. Actually dapat kinula. Ang dami. Ilang billion yun? 1.8 billion ba yung pondo? Sabi, pinakisa ng kalahati. Isa naman ito yung kalahati. Kaya minsan, ayoko na rin makinig na balito sa Philippines. Bakit? Mawiwindang lang tayo eh. Sabi ko, Lord, bahala sila kung ano man yung ginagawa nila ngayon. They are accountable of what they are doing. So sooner or later, ahap siya sa Panginoon. So we need to win in the right way. At meron po ako isang, I'm guilty po ako sa isang bagay na nung una kong driver's license, pixel po yun. Not right way. Hindi po right way yun. Kasi nung nasa Bulacan pa ako, may mga kaibigan ako sa LTO. Basta palagtas yata yung LTO nun eh. Doon. Yung mga kaibigan ako, nabibigyan mo lang ng 2,000. Aba, pro yun ang lisensya ko. nawala man lang, alam ko ano yung exam na ginawa. Kaya, dati pang drive ako, wala talaga, naging pag-away. Pero nung nasa Baguio na nagpingin na ako, talagang sabi ko, Lord, itutuwid ko na yung pagkakamali ko, no? Talagang nag-exam po ako. Talagang dumaan po ako sa, kumbaga, basic talaga. Salamat sa Panginoon ay pasako po yun. So sometimes we are proud of things na hindi naman tama. Ngayon, ipakita ng Panginoon, paano ba tayo manalo sa buhay ng tama? Kasi marami dyan, especially sa mga Pilipinas, yung nanakaw ng cellphone. Wrong way yun. Pagwini. Yes, nagka-cellphone ka, nagka-iPhone ka, kaso nga lang nakakaw. So hindi maganda. So nga, tuturuan ng Biblia, paano ba tayo manalo? How to win in the right way. At ating makikita yan sa buhay ni Zerubbabel. Itong tao ito ay isang napaka-iconic person ng panahon ng Biblia kasi siya po ay isang talagang matinding leader. So ang mensaheng ibinigay kay Zerubbabel, governor ng Judah, na humarap sa matinding pagsubok habang muling itinatayo ang temple, ay pinahayag ng Diyos na ang gawain ay hindi matutupad sa pamamagitan lamang ng kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan. Ito ay si Zerubbabel, no? As the governor of Judah at the time. Post-exilic na po ito. Ibig sabihin, tapos na po silang ikubkob ng isang bansa. Yun na time kasi, ang unang nagkubkob sa kanila sumakop sa kanila is ang Babylonia. And nung nasakop sila, dinala sila sa Babylonia. Especially yung mga elite Jews. Now, nung humina ang kingdom ng Babylonia, dumating ang Persia
Nasakop ulit sila at dito ngayon nagkaroon ng utos ang king na papalating sila sa kanilang sariling bayan. Ito yung kwento. Ang problema, nung bumalik si Zorobabel, wasak ang templo. At bilang isang Hudyo, na makita mo ang iyong bahay-sambahan ay wasak, wala man lang mga pundasyon na maayos, isa pong matinding ano yan, kumbaga sa kanila, kumbaga isang matinding discouragement sa kanila. At ang matindi niyan, sa pag-rebuild po ng temple, napakarami pong mga pagsubok. Number one, may opposition. Pangalawa, yung materials, saan nila kukunin yung kasi nga, wala naman silang pondo eh. Yung resources itself, saan nila kukunin yun? Pangatlo, yung mga tao, wala na silang lakas. Kumbaga, they are so much discouraged in their life. So, how can you lead that kind of community or people? Kaya nga dito, pumasok ang Diyos. At ito yung nagpalakas kay Zorobabel. Zorobabel, tandaan mo, magagawa mo yan hindi sa lakas mo, sa lakas niyo, kundi sa lakas na ibibigay ko sa inyo. At ito yung tagumpay na nangyari sa kanila. At itong tagumpay na ito, gusto maipasa ng Diyos sa ating panaminan. Na magtagumpay tayo, hindi sa lakas na meron tayo, kundi sa lakas na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen mo ba? Amen. Ito yung nais ng Diyos na maranasan ng bawat anak niya. But we need to learn something in this principle. Kaya nga, sabi dito, ngayon, tayo rin ay tinatawag ng Diyos na sa buhay ang katotohanan ito sa ating sariling buhay. God is calling us right now that if you want to win the battle in your life, don't rely on your own self. Rely to the strength that I will give you. Buhay pamilya, ang hirap. Trabaho sa Korea, di ba ang hirap? Anong ginagawa natin minsan? Binubuno natin ang ating physical na kakayahan, emotional, katalinuhan. Pero at the end of the day, di ba? Nawiwing down tayo. Napoprostrate tayo. Nare-depress tayo. Why? Because self-reliance is may limitasyon po tayo. Di ba? Yung mga robot nga, nalulubat eh. Yung mga cellphone nga, nalulubat eh. Mas mo kaya tayo. Kapag hindi ka lang kumain 3 araw, hindi ka na makapagtrabaho. Tama po ba? Di ba? Try niyo po, huwag uminom ng 3 araw at magtrabaho po kayo. Sigurado, wala na kayong lakas na magtrabaho. Ganon po tayo kahina, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, kung si Lord papatulan nila yung ating mga kabaliwan minsan, sabihin niya, dito ngayon sa Korea, 5 minuto, walang hangin. Eh di wala na tayo. Yung pangarap mo na magkaroon pa ng magandang bahay, magkaroon ka ng magandang negosyo sa Pilipinas, wala na, tapos na, walang hangin eh. You see? Kaya nga, God now inviting us to rely on His power and strength and wisdom, yung kaparaan ng Panginoon. Ini-invite niya tayong muli na yun yung ating gawin sa pagtagumpay natin ng hamon ng ating mga buhay. Amen po ba? Are you ready? Diba, ating palapanan ng Panginoon. Sige po, hallelujah, praise the Lord. So God's strength does not just carry us through trials, it empower us to rise above them. Minsan yung panalangin kasi ng karamihan, mali. Lord, alisin mo ang mga problema. Hindi. Dapat ang panalangin ng Lord, bigyan mo ko ng karunungan, kalakasan, para pagtagumpayan ko ang problema. Para yung isang taga-bundok na siya ay nag-iigib ng tubig doon sa ibang bundok. Tapos sa kanyang pag-iigib na isip niya, di ba rin makapangyarihan ka? Ba't hindi mo na lang, Lord, palapitin yung gripo doon sa bahay na para hindi na ako araw-araw sumasalo? Do you think gagawin ng Diyos yun? But rather, pray to the Lord, habang ako'y sumasalo ng tubig doon sa ibang mundo, ibigay niyo po ako ng kalakasan at kasiyahan habang ginagawa ko. No? Minsan may mga panalangin ka talaga na hindi tama.
Na para bang gusto mo sino para mag-jikero na nandyan agad, no? But rather pray. Lord, habang dadala ko ng timba, ng mga planggana ito, bigyan mo ako ng kasiyahan habang nagdadala. As I go there, as I worship you, may your presence be with me. Well, ito na, napupuno mo na yung mga anumang drum na nagsasalo. Receive it in our life. Pag tayo minsan naiinip sa buhay, nag-frustrate, Lord, give me joy and understanding of my situation. May your presence be with me. Kaya sabi ni David, di ba? All the days of my life. So, God's strength does not just carry us through trials, it empowers us to rise above death. So, God's Spirit transforms weakness into victory. Maraming kwento sa Bible niyan. Kung tayo magbabasa ng Bible, napakaraming mga tao sa tingin nila ay mahina na sila, pero pinamalakas sila ng Panginoon. Maraming ganyan, just like the story of Joseph. If you know Joseph, the dreamer, para sa mga kapatid, para siya yung mahina, siya yung itinapon sa butas, isinanla or binenta ng kanyang mga kapatid kasi mukha siyang mahina. But at the end of the day, Joseph is one of the most powerful person in Egypt. Di ba? So kaya, when we rely on God's power, our weakness transform into victory. At ito rin yung pangarap ng Diyos sa atin. Na tayo magtagumpay sa bawat larangan ng ating buhay. The good news is, we can be an overcomer. Amen. Or victorious in our life. It's the good news. Lahat po tayo pwede maging overcomer. Pwede maging victorious sa buhay. Be the victor, not the victim. Yes, maybe meron kang mga salimuot na nakaraan, naging biktima ka ng mga sitwasyon, ng panahon, but tandaan mo, you can be an overcomer if you rely on God's power and strength. Ayan po ba? Just like the story of Zerubbabel. They are lost. Wala na silang tutunguhan, wala silang city, wala silang ekonomiya. Paano sila babangon? Kaya ang Panginoon nagsasabi na, Zerubbabel, it's not by your power, by your spirit, or everything that you have para magtagumpay ka sa akin. So pag-usapan natin ang katotohanan, ang mga katotohanan kung paano tagumpay si Zerubbabel sa kanyang misyon na muling itayo ang temple at paano niya nalampasan ang mga tila hindi malalampasang pagsubok sa pamamagitan ng gabay at lakas ng Diyos. Ano yung pag-usapan nito? And as we discuss these things, may the Lord bless us by His wisdom. Pagdating natin dito, talagang alam natin, eto pala ang mga sikreto para magtagumpay ako sa buhay and start to work now. Dahil kung Diyos nga ginabayan si Zerubbabel, the same with us today. So ano ba yung katotohanan doon sa ating pinag-uusapan? First is the reality of human weakness. Kailangan natin matanggap na tayo bilang mga tao, meron tayong limitasyon. Amen ba? Meron tayong hindi kayang gawin. Tama? Meron tayong hindi kayang abutin. Meron tayong hindi kayang puntahan because we have this kind of so-called human weakness. At iba-iba yung minsan kalakasan natin. Meron dito kaya bumuhat ng 100 kilo. Sino kaya bumuhat ng 100 kilo? Sino din? Ande, kaya mo 100 kilo, no? Diba? Meron naman 50 kilos lang. Meron naman 10 kilos lang. Di ba? Sino ba yung pinakamalakas na tao sa buong mundo? Alam niyo ba sa Guinness Book of Records? Na kaya niyang bumuhat ng halos kalahati toneladang barbell? Ha? Pero kahit na siya yung pinakamalakas, meron pa rin siyang kahinaan. Lagyan mo lang ng pandigas sa likod yun, hindi niya kahit abutin.
nag-gym, laki ng katawan, nilagyan ng pandigas sa likod, sabi niya ganyan, hindi niya maabot. So, that's kind of limitation. So, ang reality, tayong mga tao, kailangan maintindihan na tayo ay may kahinaan. At yung kahinaan na yan, ito dapat ang nagtuturo sa atin para tayo ay dumipende sa Diyos. Ayan po ba? Ito yung na-realize ni Zerubbabel. Oo ka, ano, Lord? Hindi ko kaya tayo. Hindi namin kaya tayo yung templo ng mag-isa. Salamat at binigyan mo kami ng self-awareness to rely on you. Kaya minsan, di ba? Pag tayo yung laging naumuna sa ating buhay, ating mga desisyon, ating ginagawa, ano nangyari at the end of the day? Maraming mga sablay, maraming mga hindi nag-work out, maraming mga, minsan yung mga desisyon mo na nakaraan na hindi maganda, pumapatong-patong lang as you go in this world. Kasi bakit? Mali. Remember, in every decision that we have made, there is a consequence. Di ba yung wala? Kaya nga, dapat, makikita sa atin, Lord, totoo lang, hindi ko kaya ito. Pero naniniwala ko sa maganda ng kalakasan ng magagawa ko itong pagtabuntay. Ang problema yun sa ating buhay. God's strength is always available to those who believe on Him. So Zerubbabel faced heavily obstacles. Ano yung obstacles na? Number one, opposition from the enemies. Habang tinatayo nila yung temple, meron from outside of their city, sinasabihan sila na hindi maganda. Na parang sabi doon na tumalon lang yung isang asong buwan dyan, maguguho na ang iyong wall. You try to read the whole chapter or the whole book of Zechariah. Si Zechariah, kasabay niyo po yan sila Ezra at sila Nehemiah. Yan, sila po yung magkakasabay during that time. Nehemiah is rebuilding the wall, and Zechariah, si Zerubbabel, rebuilding the temple. There is a lot of opposition. Parang, kumbaga, tumakon sa paligid nila may tawag na crab mentality. Di ba? Pilipino ganyan tayo. Meron ganyan ugali. Ay, ating yumaman yung ating kapitbahay na sinisiraan natin sila. Ang tawag opposition. Kaya maraming mga Pilipino, ito yung problema natin, yung word na crab mentality. Para bang ayaw natin na yumayaman ang isa sa atin. Pag yumayaman siya, hinahatak mo siya. Ang tawag doon, opposition. At napakahirap na kalaban yung mga taong ganyan. Have ever encountered in your life mga ganyan mga tao? They oppose you. They try to say something bad on you. Sa yung mga narating sa buhay, sinasabihan na, kaya ka naging ganyan. Ang yabang mo na. Nakapag-Korea kaya, ang yabang-yabang mo na. Have you heard that word? Hindi mo na napadala ng pera. Wala na! Ganyan na kayo! Position tawag yan. Kung 10 taon na sa Korea, 10 taon nagpapadala at isa hindi, one time hindi ka nagpadala, tingnan mo. Masama ka ng tao. Yung problema sa mga Pilipino, mayroon na tawag toxic attitude. Opposition yan. Ano ba? Lack of resources. Ito matindi. May sakit ka na. Wala kang pagamot. Grabe yun. Meron ba kaya lang gano'n? Yung hinahayaan na lang na mamatay. Kasi bakit? Wala pang paggamot eh. Hihintay na lang maputol yung hininga. Meron ba kaya nakakailan ganyan? O talagang malubha talaga yung kondisyon. Wala pa kaya ng mga doktor. At kailangan lang himala ng Diyos. Yung minsan, pag ang isang tao ay nasasadlak sa ganung sitwasyon, isang bagay ang lumilinaw sa kanya. Lumalapit siya sa Diyos. Marami po ng mga atheists na namatay sila, dineclare nila na may Diyos na kaya. And discouragement among the people. Yung bang napaka-negative na mga kasama mo? Have you ever? Meron ba mga kasama na ganyan na lahat na negatibo yung sinasabi?
grabe ang ekonomiya ng Pilipinas, babagsak na tayo, di ba, grabe, walang mangyayari. Yung para bang wala ka nang patutunguhan pagkasama mo sila. Napaka-negative ng attitude. Do you have that kind of kaibigan? Napanasya tayo parang lahat negatibo. Nasubukan namin yan. Nagawa na rin namin yan. Ginawa rin namin to. Parang wala nang tama sa buhay. Ano mo napakayon kasama ng mga taong ganyan. Kaya kung meron ganyan mga tao, medyo distansya muna kayo mga kapatid. Kasi bakit? Wala kang matututunan sa ganyan. Puro lang negative ang sinasabi. Reklamador. Yan yung sitwasyon ni Zerubbabel. Tatlong opposition. Enemy, lack of resources, and discouragement among them. Hindi niya makausap yung kanyang kababayan. Let's go and let's build a temple. Wala, Zerubbabel. Talagang iniwan na tayo ng Diyos. Wala na magagawa ang ating buhay. Mamamatay tayong dila. The good thing is, sa ganitong mga sitwasyon, dito, pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga dali sa mapunta tayo sa isang sitwasyon na wala tayong magagawa para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Alam ko nung kami ni sa Baguio pa. Wala na pong, yung anak ko na nasa elementary sila. Totoo, magkatanghali na, wala kaming kapera-pera, maghahanap kami ng baon, wala kaming bigas, wala everything sa bahay. Alam niyo siya. Sabi ko, magkatanghalian na, yung mga anak ko, babaunan namin sila, wala kaming maluto para itong baon sa amin. Minsan magulo, napakasakit ko. But you know what? Meron pong isang produkto sa bahay. Kinuha ko po yun. Umikot ako doon sa barangay namin. Binenta ko po. Lahat ng husay ko sa pagbibenta, nilabas ko na para mabenta lang yung produkto na yun. Yun naman, sumagot ng Panginoon. May isang naglalaba. Naglalaba siya, sabi niya, OFW from Hong Kong. Sabi niya ganyan. Tapos, narinig niya yung paliwanag ko doon sa binibenta kong produkto na yun. Naging interesado siya. At kumuha siya ng dalawa. At ang presyo niya is 250. Di ba akong 500 yun that time. Kaya nung bumili siya agad, diretso ako sa grocery para bumili ng bigas, ng bagoy ng mga anak. Hindi ko makalimutan yung panahon na yun. Pero, totoo, pag may gagawin ka, may gagawin din ng Diyos. Amen? Kaya minsan, yung mga problema natin, hindi nasusolve. Ano yung bakit? Kasi wala tayong ginagawa. Reklamo tayo ng reklamo. Ito mo po kung bumasa pa ng Panginoon. Lord, ano talaga mali ko? Kaya wala tayo nangyayari naman. Rather, do some steps. Lord, ito na yung akong problema, solusyon sa problema ko. Lord, pagpalahin mo ang solusyon ko rin. Pamilya ko, sarili ko, sa mga kapitbahay, but everything. So, Lord will bless you. Tapat ang Panginoon. So ano ba yung importansya ng templo during that time? Para mas maintindihan natin ng panahon nila, bakit mahalaga ang templo? Number one is spiritual significance sa nila. The temple symbolizes God's dwelling among His people. According to Exodus chapter 20, verse 8 and 1 Kings chapter 8, verse 10 to 11. Symbolize of God's dwelling. Nananahan ang Diyos sa kanila sa magitan ng templo. Kasi bakit? Yun naman talaga yung kanyang covenant sa kanyang bayan. His temple is His dwelling place. Kaya nung nasira yon, nawala na rin yung tawating presence ng Diyos sa kanila. Kaya nga sila nasakop Kaya nga sila patapon na kasi bakit? Kasi yun yung templo At wala na yung presensya ng Panginoon. Then, rebuilding the temple means the restoration of God's presence and His favor. So, they need to rebuild the temple para bumalik ang presensya ng Panginoon at bumalik uli yung pabor ng Diyos sa buhay nila. That's their faith. At the time. Kaya mahalaga yung templo. So, destruction of the temple means that the loss of the central place of worship, sacrifices, festival, which were essential to Jewish faith and
identity. Napakalaga talaga ng temple pag isa kang Hudyo. Because that is the center of worship. Without the temple, formal worship and sacrificial atonement as prescribed in the law of Moses were impossible. So, ibig sabihin, hindi magre-responde ang Diyos sa kanila pag walang paghahandog kasi nga in the sight of God, isa silang makasalanan. Yung kasing atonement na ginagawa roon, yung paglalagay ng dugo doon sa mismong sa harapan ng kabanang tipan, yung tatawag nilang luklukan ng awa sa Tagalog, no? Naglalagay po ng dugo doon para po sila ay matakpan yung kasalanan at ang Diyos muli ay makapag-communicate sa kanila. Yung po yung yung pinaka-sistema doon. Unless na hindi nangyayari yun, God is still distant from them. Kaya marami nang discourage eh. Kailan matatayo ang templo? Anong araw? Anong buwan? Anong taon? Napakain ng templo, mga kapatid. Kaya yung people, wala silang magawa. They are crying, they are very much discouraged. And Zerubbabel, as the governor of Judah, paano niya gagawin yun? Siya yung in charge, siya yung leader during the time. But the good thing is, God spoke to Zerubbabel through Zerubbabel. Kung magagawa mo yan, hindi sa kalakasan mo, kalakasan niyo, kundi sa kalakasan na ibigay sa inyo ng Panginoon Diyos. Ano pa? Para maliwanag sa atin anong sabihin ng temple, national identity in hope. Yan po sila. So pinagpapala ang Jewish nation because of the temple that they have. The Jewish people were demoralized after returning from exile. Their city was ruined and they were under Persian rule. The temple was a symbol of their covenant with God, and their reconstruction signifies God's faithfulness to His promises. Yan po yung kanilang pagkakaunawa. Yan yung kanilang mindset with regards to the temple. Kaya napakahalaga ng temple nung panahon nila. Sabi ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10. But he said to me, sabi niya ganyan, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, sabi niya ganyan, I will boast all more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, sabi ni Apostle Paul, I am strong. Naintindihan ni Apostle Paul yung kanyang limitations. Because in this specific chapter, Paul prayed to the Lord 3 times sa kanyang sakit. May karamdaman siya eh. Pero sumunod ng Panginoon, Apostle Paul, my grace is sufficient for you. Masasabi ng Panginoon kay Apostle Paul, ano man yung sitwasyon mo, kaya kitang pagpalahin. Kaya kitang gawin. Your limitation, I can use your limitation to empower you. The same happened in the Old Testament, in Zerubbabel. They have no resources, they have the opposition, the people discouraged, but the Lord said, by my strength, Zerubbabel, magagawa yung kayo ang templo ko. Kaya mahalaga mga kapatid, we recognize our limitations as human. Amen ba? Mahalaga na tanggapin natin, Lord, really, may limitasyon talaga ako sa bagay-bagay. At sa aking paglapit sa iyo, palakasin mo ako. Yung kalakasan mo ang manguna sa atin, hindi yung kalakasan ko ang manguna. Because if my strength, may ability ang manguna, Lord, hindi yan mag-long last. No? Parang yung bridge na yung Santa Maria, no? Hindi nag-long last, di ba? Ilan na yung mga tinayo ng mga tao dito na at the certain point of time, nasira rin. Di ba? Yung cellphone natin na bago, eto di naman to forever eh. Time mo lang masisira ito. Kasi it long last talaga. It will long last yung mga bagay. May panahon ng pagkasira ang mga bagay. Di ba? Tayo nga na physically,
Masisira tayo. Tama ba? Tawag na the law of entropy. From subject to destruction. Whether we like it or not, lahat tayo kukulubot ang balat. Amen ba? Kaya nakakaya yung mga senior eh. Di ba? Di ba? Nakakaya. Pwede mo ma-delay yan kung meron kang pang-beauty. Pwede mo i-delay yan. Pero sooner or later, kukulubutin yan. We also, nakikita, kaya pag may wrinkles ka na, it shows that your body is now in aging process. Kahinaan yan. Kung dati mabilis ka tumakbo, na ikaw mga nasa 20, pag ikaw nasa 60 na, hindi ka na gano'ng kabilis tumakbo. Di ba po yan? Di ba? Kitang-kita ang kahinaan. Kaya dapat matuto tayo tanggapin yung ating kahinaan at lumapit sa kalakasan ng Panginoon. Hindi natin kaya ang buhay pag wala ang tulong ng Diyos. Ayun po ba? Ang pamilya, ang trabaho, ang lahat ng pangarap natin, hindi natin kaya kung walang kalakasan ng Diyos. If you want to win in this life, the right way of winning, rely on God's strength. Amen? Ito matindi. Sinakilala kay Nick. Butiki? Hindi na butiki yan. May right pronounce, di ba? Sabi nito, a man born without arms and legs once felt hopeless and depressed. Sino ba naman talaga ang pwedeng hindi ma-depressed na gano'ng sitwasyon? Wondering how he could ever live a meaningful life. But when he surrendered to God, he found strength through the Holy Spirit. Today, he travels the world inspiring millions. Even I, na-inspired ko ako sa mga books, sa mga talks itong taong ito, providing that it is not by human strength, but by God's Spirit that we find purpose and victory. Kaya kung kayo po ay nangihina ngayon, look at this man. Paano siya nabuhay? May isang book na Life Without Me. Paano siya nag-survive? So, grabe itong taong to. Maraming siyang mga to talagang lumuluha ako. Sabi ko, kompleto ako. Pero mas ginagamit mo siya. Kasi bakit? Natutunan niya na gamitin ang kamay ng Diyos kasi wala siyang kamay. Natutunan niya gamitin ang paa ng Diyos kasi wala siyang paa. Natutunan niya magtiwala sa kalakasan ng Diyos. Hindi sa kanyang kalakasan. At ngayon, this man is grabe. Yung mensahe niya sa buong mundo. Kung mga parang ito, no? Nalulukot tayo. Sabi ni Lord, tingnan mo itong anak ko na to. Walang paa. Walang kamay. Kasi nagtagumpay sa buhay. Anong ginagawa mo? Nawala ka lang ng kape, nag-iimo ka na. Nawala ka lang pampada, nag-iimo ka na. Itong anak ko nito. You know what? If we try to, kumbaga, sa Ilocano, iwaras mo lang ito pag nagkita. Kumbaga, yung paningin mo, i-spread mo lang, lalawakan mo ang iyong pagkita sa mundong ito. Napakaraming mga tao pang mas hirap sa sitwasyon natin. Mas matindi ang problema. Pero kinakaya nila kasi naniniwala sila sa Diyos. Eh po ba? Itong tao ko. So sometimes, we need to spread our eyes, our understanding. Sabi niya dito, tayo ganyan sa mga pinaka-rinding quotation. It is not the disability that defines you. This is, I think, I like without me. Ito yata yung book niya. Sabi niya ganyan, it is how you respond to the challenges that make you whole. Amen ba? It is not the trouble. It's not the situation defines you. It's not kung ano yung meron ko ngayon. Hindi yan define sa'yo. How you respond to the situation that make you who you are. If you respond negatively, sabihin, you're a negative person. If you respond with
maraming mga angal-angal, maraming mareklamo. Ibig sabihin, reklamador kang tao. Tama? If you respond with anger, bakit po Lord, ako ang napunta sa sitwasyon, ibig sabihin, isa kang tao magagalitin. So, because the challenges will reveal who you are. Amen ba? But if you respond according to God's way, you are now in the side of a winning way. Amen? Kaya rin panalo yan sa lakas at biyaya ng Diyos. Yung pangalawa is the ineffectiveness of human strength. May lakas naman tayo eh. Totoo lang. Meron naman tayong kalakasan. Hindi naman totally wala tayong alam sa buhay. No? Kaya kayo nakarating sa Korea kasi bakit? Matalino kayo. Amen ba? Mahuhusay kayo. Pinagpala kayo ng Diyos ng karunungan. Meron. Pero minsan, may nakulangan pa rin. Ineffective strength pa rin yung meron tayo. May sadyang limitasyon na yung kakayahan natin. Ito. Isa sa mga may physical na kalakasan, no? Si Samson. Sino nakilala kay Samson? Samson had a great physical strength but failed when he relied on himself. Ano nangyari? Sabi sa Judges chapter 16 verse 19, having put them to sleep on her lap, she called a man to shave off the 7 braids of his hair, and she began to subdue him, and his strength left him. So, konting background po ni Samson. Si Samson, pinanganak po siya as a dedicated Nazarene. Ano ba yung Nazarene? During that time. Sa Tagalog, Nazareno. So, nakakaalala ng Nazareno. Collective. So, it's dedicated to a certain place. So, a certain, kumbaga, sabi natin, function. So, si Samson ganun siya. Sa temple na siya dedicated. Kasi nga, di pwedeng i-shave, i-razor yung kanyang buhok. Kasi nga, siya isang Nazareno. Ibig sabihin, isa siyang tagapangasiwa ng templo ng Diyos. At based sa kanyang buhay, ang kanyang kalakasan ay nanggagaling sa kanyang buhok. Because yun yung kanyang confidence sa Diyos. But hindi lang yun, physically, malakas talaga siya. Pero ang katotohanan, yung kanyang physical na pangatawan, kasama na yung kalakasan ng Panginoon, nagkukumbay-bay, nagiging mas malakas siya. Pero, akala niya kasi kaya niyang talunin ang Philistine during that time by his power. Ang problema, may Delilah. Nag-Delilah siya, di ba? Natulog ba naman sa ano sa sabi, lap, hita ito. Pero mas dapat na matulog doon, di ba? Tama ba? Ano nangyari? Inalis yung buhok niya. Sabi the Bible said na wala na yung kanyang lakas. So isa ito sa mga kita natin na may lakas si Samson kaso nga lang limited. Anong nawala na yung kanyang buhok, especially yun po yung kanyang simbolo ng kanyang pagiging servant ng Panginoon. Nung nawala, wala na rin yung kanyang lakas. So, what are the reasons why human strength is ineffective? Number one, because humans' limitations. Totoo yun. Human strength, whether physical, intellectual, or emotional, is infinite and is finite and imperfect. In contrast, God's power is unlimited and perfect. No matter how hard we try, how skilled we are, we cannot achieve God's will and or accomplish His purpose through our own abilities. Kung maglilingkod tayo sa Panginoon at lalapit sa Panginoon sa ating karunungan, kakayahan, hindi po mangyayari. Dahil tayo ay limitado. Ilan na pong mga aeroplano bumagsak dahil mali lagi ang calculation. Ilang aeroplano na ang disgrasya kasi bakit hindi pa nalagyan ng gasolina. Human ano yun eh, error yun eh. Ilang sasakyan na ang bumangga, tumalon sa bangin dahil sa hindi maayos na pag-maintenance ng mga sasakyan. Ilang Pilipino na sumemplang sa motor dahil nagmotor ng lasing.
May talino, may husay, magaling, marunong magmotor, may skills, ang problema lang, nakainom. Di ba? Kita natin. Kaya, mahalaga na makita natin yung ating limitasyon. Pangalawa is limited capacity. May hangganan lang talaga yung katalinuhan natin at kakayahan natin. Ngayon, maybe matalin pa yung pag-iisip ko, bata ka pa, pero hintayin mo lang after 10 years. Makakapupuro na rin yan. So, may na-obsolete even our strength, even our intellectual, even our emotion. Sabi daw nila, ewan ko wala po, no? Pag daw ang mga matanda ay talaga tumatanda na, nagiging bata raw sila. Totoo ba yan? Wala pa naman matanda dito eh, mga may edad lang. Di ba? Totoo ba yan? Pag daw tumatanda isang tao, nagiging maramdamin. Ha? Nag-iisip bata, di ba? Bumabalik, di ba? Nag-ipon yan eh. So, papakita lang na, limitado na yung kanyang kakayahang intellectual. Mag-function niya yung mga brain cell niya. Kasi bakit? Hindi nakaalala yung nangyari. May utang ka ba? Hindi, wala ka na po. Maganda, di ba? Nagka-amnesia yung pinag-utangan mo. Wala akong maalala ang inutangan mo ako, di ba? Ako nga may utang sa'yo eh, di ba? Parang gano'n nangyari, di ba? Pero mahirap yata kalimutan naman ang utang. Human might and power are finite, no matter how strong, skill, or influential the person may be. They're still limited in what they can achieve on their own. Human strength is bound by physical, emotional, and mental limitations, whereas God's Spirit is unlimited and all-powerful. Until nga hindi nila ma-define anong ibig sabihin ng gravity. Pag sinabi na, what is gravity? Yun daw, apple, o bumagsak, gravity. No, that's the process of gravity. What is consciousness? Wala mga pag-define. So, makita mo doon, yung human limitation. Until now, ang tagal na tinisilip ang kalawakan natin. Wala pa siya nakikitang alien. Diba? Sabi nila, may alien daw eh. Until now, wala pa naman. Kung anong mga telescope ang nilagay na, the biggest telescope right now na nilagay doon sa outer space is the Hubble telescope. Based on their, kung tama yung aking memory meron na raw 500 planets. And na-prove nila na si Pluto ay hindi pala talaga planeta. Imagine that? But until now, they can still explain what is the beginning of the universe. Ang dami nag-aral dito until lang din na ma-explain paano nagsimula ang universe. Sino ang naglagay ng tamang distansya ng buwan at ang Earth na pag lumapit ang buwan, mamamatay ang mga tao. Pag lumayo ang buwan, mamamatay ang mga tao. Pag lumapit ang Earth sa araw ng konting milya lang, masusunog tayo. At pag lumayo naman, mag-freeze tayo. Ang tanong, sino ang naglagay noon? Hindi namin na makakita. Why? Because human has limitations. And if we accept that limitation and turn to the Lord for strength, God will give you strength for you to win the battle of life. Amen po ba? Kaya ang mahalaga na tayo minsan ay nakakatin ng church. Kasi bakit? Napapaalahanan tayo sa kalakasan na meron dapat sa Diyos. Human strength is ineffective when dealing with spiritual forces. Whether we like it or not, there is spiritual things in this world. Tanda natin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Who is God? God is spirit, from his spiritual realm, and He created this physical universe. Kaya sabi ng Ephesians chapter 10 verse 12, di ba? Our battle is not against flesh and blood.
Kaya pag meron tayong kaaway, tanda natin, hindi talaga sila ang kaaway natin. Kung hindi, yung demonyo na gumagamit sa tao ngayon. There is an spiritual battle in this world. At if we try to deal them with strength of human, wala mangyari sa atin. Kaya dapat nag-rely tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Are you there? Amen. In 1912, sino nakapanood ng Kate Winslet at saka si Leonardo DiCaprio? Di ba? Blockbuster ito. Sabi doon, the Titanic is a ship that was called unsinkable. Yan ito yung declaration eh. Sank on its maiden voyage, the builders had complete confidence in their engineering but failed to account for the unseen dangers. This serves as a reminder that human confidence and strength are not enough. Only God's Spirit provides the security and guidance. Sinabi nila na kaya nila marating ang New York in 3 days. Kasi nga sobrang laki ng barkong ito, walang pwedeng magpalubog. Pero din na naisip, mas malaki ang dagat kaysa Titanic. Sometimes, minsan lang, tayong mga tao, yung ating confidence sa ating sarili minsan, hindi din naiisip na mas malaki pala ang Diyos kaysa atin. The same with this one. Mas malaki ang dagat pa rin. Kaya yan ay napakalaki na. Mas malaki pa rin ang dagat at mas malalim ang dagat kaysa Titanic na yan. So, ito lang story short. Marami pong namatay sa trahedya. Pagpapakita lang ng human strength ay may limitasyon. Superman nga, may kahinaan eh. Diba? Super na yun. Superman na yun. May kahinaan. Ano yung kahinaan ni Superman? Kryptonite. Madigitan lang siya, nawawala siya ng lakas. Superman na yun. Kaya si Lord lang talaga ang may kapangyarihan. Mo ba? Si Lord lang talaga ang may kalakasan na hindi kayang ubusin. At nais ng Diyos na ibigay yan sa atin. And the last is the power of God's Spirit or the Holy Spirit. It's not by might, but my Spirit. Sabi niya kay Zerubbabel. So the early church, despite persecution, grew and thrived because of the Spirit's power. Hindi po ba alam na napakaraming ginawa ang Kristyanismo sa ating history? Ang naimbento po ang printer o yung natawag nating Xerox machine because of Christianity. Mga schools in Europe, Kristiyano po ang nagtatag niyan. Itong mga Kristiyano ng panahon nila, yung panahon ng Acts, wala naman silang mga leader. Pero kung babasahin mo yung kanilang history, naabot nila even yung natawag nating yung pinaka-emperor, naabot ko ng Kristyanismo. Sino ang naging sa kanila? Wala na. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So ito ngayon yung ating kapangyarihan na meron tayo. The Spirit of God. So Paul's ministry was effective because he depended on the Spirit, not on persuasive words. Sabi sa Corinthians chapter 2 verse 45, my message and my preaching was not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. The same our faith today. Our faith is based on the human wisdom, but on God's Word. Kaya ang ating paglapit sa Panginoon ay napakahalaga. Ang ating pananampalataya nakaangkla sa Kanyang salita. Hindi sa sinabi ng anumang mga nag-preach dyan. Dapat sa salita mismo ng Diyos. Consider a sailboat. If there is no wind, the boat remains still. Ito po yung mga lumang klase ng bangka na nakadepende sa lakas lang ng hangin. But when the wind blows, the boat moves effortlessly. So the Spirit is like the wind. When we rely on Him, He moves us in the right direction without unnecessary struggle.
Ito po, nabanggit ko ito nakaraan. Si Cory Ten Boom. Meron po siyang mga libro na kaya ng Amazing Love, Hiding Place. Ito po si Cory. Isa po siyang survival ng Holocaust. Kaya po, bago siya nakatakas doon sa kampo na pinaglagay sa kanila, ang matindi yung sinapit nila. Matindi pagka-abuso pang alipusta yung sinapit niya at nakatakas po doon. At you know what? Sabi niya doon sa kanyang libro, ito yung sa mga sinabi dito, Cory Ten Boom, a survivor of the Holocaust, was imprisoned for hiding Jews during World War II. While in the concentration camp, she faced unbearable suffering but found strength through the Holy Spirit. She later forgave her captors and traveled the world preaching about God's grace. Her story is powerful testimony of God's Spirit sustaining us even in the darkness time. Can you imagine that? Oh. Baka sa atin siguro, isa lang yung anak natin makidnap at humingi ng ransom sa atin, baka hindi mo na mapatawad yung gumawa. Pero by the Spirit of God, nagawa ng tao ito patawarin yung mga nag-create sa kanya ng hindi. Sabihin, nagiging imposible ang isang bagay if we learn to rely on God's strength. Ang tila ba, meron tayong hindi mapatawad na tao? Ask God's strength. Para mapatawad po tayo. So instead of relying on our own wisdom, we must seek the Holy Spirit's guidance and empowerment. Sabi doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. And sabi pa sa verse 7 and 8, do not be wise on your own eyes, fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bone. Kasi bakit? Pag ikaw ay na kay Lord, payapa ka. Amen ba? Alam niyo po pala na ang stress ay napakaraya palang komplikasyon na sakit yan. Nakakahina rin yan ng mga tawag na major organ natin. Pero pag na kay Lord ka at payapa kay Lord, wow, magiging maayos ang ating bisikan. Kasi hindi ka stress, payapa ka, masaya ka lagi. Good hormones lagi lumalabas sa'yo. Kaya nga, trust in God's power. So most of the time, we try to solve our own problems on our own. But now, rather depending on God's power. So sa pagsulbuhan ng ating problema, saan ba tayo depende? Sa kalakasan ba natin? O sa kalakasan ng Diyos na pinibigay sa atin? So God's calling you to stop relying on your own strength and to trust in His power of His Spirit. Surrender to God. Control. Let go of self-reliance and allow God to lead you. Are you willing? Simula ngayon, ang Diyos na ang mawala sa ating buhay. Are you willing to accept Him? Lord, I humbly come to you right now because I learned that I have a limitation. At meron akong hindi kayang gawin. So from now on, I want to rely on you. So anong kailangan mong gawin? Rest in His power. Amen? Rest in God's power. When you feel weak, remember that God's strength is made perfect in your weakness. Tanda natin yan. Hihina ka, Lord, may your strength be with you. Emotionally, mentally, anything. Remember that when you are weak, God will strengthen you. Si George Mueller, isa po siyang known for his orphan ministry in 1800s. He never asked for people for money. He relied entirely on prayer and God's provision. Time and time again, when the food was running out, someone would knock on the door with exactly what was needed,
His life is a powerful example of living in the Spirit. Sa totoo ito, sa buhay ko ni George Muller. Nagtayo po siya ng isang orphanage at he never begged sa mga politician during that time. Anong ginawa niya lang? Panalangin. At ang Diyos ang nagdadala ng kanilang pagkakas. How about it? It's time for us to learn to rely on God's power. Winning the battle in the life. Kumusta po ang ating battle ng buhay ngayon? Are we battling? Yung ating battle is in our own strength? In our own capacity? Or, meron kang mga battle na pinanalo, pero alam mo, hindi tamang klase. It's time for you now to stand up. Sabihin mo, Lord, from now on, my battle is in the right way. Why? Because I will rely on your strength and power. Amen po ba? Sige po, ating palpan ng Panginoon. Sabi ko kayo. At naman so stand up. At ngayon po, dadako po tayo sa isa pang mahalagang bagay sa ating pag-komunyon. At hayahan niyo pong basahin ko ang talata sa Biblia in 1 Corinthians chapter 23, verse 11. Chapter 11, verse 23. Sabi po dito, for I received from the Lord, I also passed unto you, the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread.